Ayon kay political analyst Maria Lourdes Ticuyan, nalulungkot siya sa nakikita niya kay President Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Dahil sa magulong relasyon nila, maging ang taong bayan ay dismayado sa nakikita nila na hindi magandang relasyon ng dalawang leader. Tila may lamat na ang binang unity. Ang hadhikain ay bagong Pilipinas, ngunit sa nakikita ni political analyst Maria Lourdes Ticuyan, nagkakawatak-watak na ito, dahil sa mga nakapaligid sa Pangulong Marcos. Kung mismong nakapaligid kay Pangulong Marcos ay nagplaplano, nagmi-meeting kung paano paliligwakin ang Vice President, may problema tayo. Nalulungkot ako kung ang unit team ay hindi united na ganon. Pero kung titingnan mo, kung sila lang dalawa, walang mga miron, walang nagpapaikot, walang bumubulong, sa tingin ko sila'y nagkakaintindihan. Kung silang dalawa. At sana po, Mr. President, nganduhan nyo ang inyong mga kasamahan. Yes. Dahil hindi ang kalaban si Vice Presidente Sara Duterte. Ang nagkakos ng panghihina ng administrasyon na ito, galing sa inyo. Sa loob. Ito ang nakikita ni political analyst Maria Lourdes Ticuyan. Ang pagbagsak ng tiwala ng taong bayan kay Pangulong Marcos ay ang mahinang leader na hindi niya kaya manduhan ang mga nakapaligid sa kanya. Pakinggan natin ang pahayag ni political analyst Maria Lourdes Ticuyan. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte, ang kanilang hinahawakan ay unity team. Yan talaga ang pinagkatiwalaan din ng taong bayan, overwhelming majority vote ang kanilang nakuha nung eleksyon. Pero sa nangyayari ngayon ay parang kine-question ng taong bayan kung meron pa rin po bang unity team. Ano po ang nagiging impact nito o nagiging implikasyon po nito dun sa kumbaga ba yung pinangarap kasi nating mga Pilipino, yung ating Pangulo at ang Vice Presidente ay talagang solid tulad ng unity team po. Ano po ang nakikita niyo? Yes, ma'am. Magandang tanong yan, no? Nung nakita nyo, sino ba ang administrasyon na magkasama ang Presidente at Vice Presidente? Sa tingin ko si GMA lang yon at si Kabayan. Si Kabayan. Okay? At maraming natutuwa na pag magkasama, kakaunti ang problema, nagtutulungan. Yes. Pero ito, kung mismong nakapaligid kay Pangulong Marcos ay nagplaplano, nagmi-meeting kung paano paliligwakin ang Vice President, may problema tayo. May problema talaga. Kaya nga, Eric, parati kong sinasabi, ang laki naman ho ng tulong ng mga Duterte sa mga Marcoses. At yan ay ginamit, at ginamit ang political capital nila for that. So, nalulungkot ako kung ang unit team ay hindi united na ganon. Pero kung titingnan mo, kung sila lang dalawa, walang mga miron, walang nagpapaikot, walang bumubulong, sa tingin ko sila'y nagkakaintindihan. Kung silang dalawa. Sa tingin ko, nararamdaman ng Pangulo ang tulong ng Vice Presidente. Appreciated siya. Parating sinasabi, kay Apo po tayo, kay Apo po tayo tutulong. Ngayon, ang tanong ko naman kay Mr. President, pwede naman yung patigil lahat ito. Yeah. Di ba? Pwede naman yung ibalik ang respeto sa proseso. Tama. Pwede namang ilagay nyo sa tamang lugar ang identified as terrorist at pabayaan nyo sila. Oo, nasa legal arena sila. Nasa legal arena sila. Pero yung para gawing moro-moro ang isang deliberative process to achieve their agenda, para pong mali iyon. At sana po, Mr. President, nganduhan nyo ang inyong mga kasamahan. Yes. Dahil hindi ang kalaban si Vice Presidente Sara Duterte. Ang nagkakos ng panghihina ng administrasyon na ito, galing sa inyo. Sa loob. Hindi sa kalaban. Okay? Ngayon, pag nakikita ngayon nitong tatlong makabayan block na mahina ang ay gobyerno. mahina ito, kakayanin ko to. Sige nga, tumayo ako, magtanong ako. Yun po ang naging example natin sa House of Representatives. Mama Lo, direktahin ka namin. Never nangyari po ito without going into the state of comparison between Rodrigo Roa Duterte and BBM. Never po nakaporma itong mga infiltrators of the government kasi that should be the one that we are calling them, itong kamatayan party list. Hindi yan makaporma sa loob ng Kongreso para ipahiya ang gobyerno, sabutahihin tayo. Nag-iingay, pinapabayaan sila. But
inilulugar sila. Doon lang sila hanggang sa ilang minuto, tapos hindi sila pwede mag-manipulate o mag-monopolize ng public deliberation with the national coverage the way they did in the demolition job and all-out propaganda orchestrated against the office of the Vice President right before na nandun ang Vice Presidente. Tanong namin sa iyo, ma'am, ano ang obserbasyon ng mamamayang Pilipino sa nangyayaring ito at anong epekto sa political value ni Sara Duterte at bilang Vice Presidente ni Bongbong Marcos Jr. ngayon sa kasalukuyang ataking ginagawa sa kanya and anong implication nito sa public perception and trust to the current government? Sa tingin ko, yung sagutin kita ng una dun sa public perception, dun sa aming survey sa pahayag, lahat ho nagbagsakan dun. Nagulat ho ako dun sa resulta, ilang beses kong pina-check sa aming statistician. Sa Publico I-check nyo nga Asia. yan. Oo. Yung pahayag, third quarter. Pinaulit po naming pa-check. Kasi sinisigurado ko. Pero makikita nyo lahat, kabinete, yung top 4 officials, bumagsak ang rating. Bakit sila bumagsak? Bakit? Dahil bumagsak si Presidente. Sa anong dahilan? Sa tingin niyo? Sa ekonomiya. Okay. Sinabi rin doon, bigas, trabaho, presyo. Yun lang naman ekonomiya. Ayusin mo ang ekonomiya, makakabangon ka. Itong pagdidistribute ng bigas, probably this is optic-wise maganda. Maganda. Visual. Pero ano yung long term? I mean, with Israel now, what is your plan Looming crisis yan. for us Yes. to probably remain buoyant? Ano ang resulta dun sa aming survey? Sabi niya, hindi ako nakakuha sa survey. Ang importante, yung trabaho. Okay. Dun sa nag-a-analyze para sa Pangulo, tingnan niyo ho yung rating niya sa North Central Luzon. Nag-meltdown ho siya doon sa baluarte niya. Si Sara Duterte ho, tumaas, kaya siya mataas. At siya ang highest approval and trust rating dahil sa Mindanao. So, there are baluartes na dapat sa'yo talaga Dapat solid. Diba? Dapat solid. So nakita namin doon, bakit bumagsak sa NCL? May problema tayo. Northern Luzon, Central Luzon. Yun. Kasi kung sa baluarte niya medyo humihina, may problema tayo. So doon sa ulit babalik tayo. So, do you think itong pag-atake kay Sara Duterte na pinabayaan sa loob ng Kongreso at ang pag-ipit sa kanya, nakakatulong ba ito sa persepsyon ng mamamayan na dapat nagkakaisa at malakas ang working mechanism and cooperation sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Sara Duterte para malakas ang buong makinarya ng gobyerno? Sa ngayong nangyayaring sinisingle out ng todo-todo, walang humpay, pati salin na, pati pamilya, may mga memes na, well-funded talaga ang atake sa kanya. What should the President do in this kind of situation na ang kanyang Vice Presidente ay nagkakaroon ng all-out attack unfounded without evidence just to destroy the political status and value of Sara Duterte to the government of Bongbong Marcos Jr.? So katulad nun, Eric, ang sinabi ko nga, sa tingin ko, alam ni Presidente, marami nang naitulong ang pamilya Duterte. From the burial of your father to the sliding down as Vice President. Those are very clear. At talagang tumutok doon si Vice Presidente Sara Duterte against the wishes of the father. Okay? So, ang napakahalaga nating tingnan, kung kayo lang dalawa siguro okay, pero kailangan to a certain degree, pagsabihan mo na rin yung mga nagmi-meeting dyan. Kasi wala naman nagmi-meeting sa grupo ni Vice Presidente to dislodge you. No one. Yes. But there are people, saying that ang malakas na Sara Duterte, panganib sa atin yan. Ang tanong ko ho, nasa balota ho ba si Sara Duterte sa 2025? Wala po. May partido ho ba siya? Wala po. So bakit kayo natatakot sa isang Sara Duterte? Vice Presidente lang po yun. At talagang nagsasabi sa inyo na si Apo, tutulungan natin, kay Apo tayo. Nandun yung respeto. Okay? Hindi siguro natin nakikita na nasasaktan ang Vice Presidente natin dahil hindi naman ganun ang kanyang personalidad. Ibig sabihin, ma'am, yung pagpapakumbaba, magnanimity to submit to the will of Congress, nandun pa rin kay Sara Duterte in spite na pinahiya siya, dinimolish siya, ininsulto, binasto siya doon, at ginawa ng kalokohang propaganda operations ng CPP na parang pinabayaan lang ng
mayoriya ng mga kongresista na hindi naman mga taga-CPP, 3 lang, pero napakalaki po ng damage nito sa pangsiguridad na direksyon ng ating bansa. Kung ganito pala na ang government natin cannot withstand direct infiltrators who may sabotage the office of the Vice President and other aspects of governance. Yung tanong namin ngayon, ma'am, sa'yo, bilang political observer, what should bring the people together in this kind of situation na may looming crisis sa Middle East, posible, na mag-escalate, and then may internal crisis tayo na ginagamit ang ilang mga politiko at lalo na ng CPP para pagati-atiin tayo at upang maging mahina ang gobyerno, what should be the call for the people and what should be the call to the government bilang political analyst? Well, I guess what is important is for us to see our leaders working together. Okay. That's one. Secondly, we need a contingency plan in any eventualities of the Israel crisis. Why? Because we have Muslim brothers and sisters here, and we do not want them to be part of a global call. Okay. Third, I think you should study scrapping the 0.17% of the 5 trillion budget. That is the CIF. If you remove the CIF, ang sabi nga ni Vice Presidente, okay lang sa akin, right nyo yan Right sa nyo yan, Kongreso. Kongreso. Pero nung sinabi niyang kung ayaw nyo ang kapayapaan, ayaw nyo rin ang... At ayaw niyo sa confidential fund, alam natin ang tinutumbok niya, yung enemies of the state. Yes. At hindi yung mamamayang Pilipino. At hindi ho tungkol sa ibalik nyo yung CIF. Yes. Narinig nyo ba ang Vice Presidente? Oy, Mr. Speaker, sandali. Ibalik nyo. mo yan. Kailangan ko yan. Ang sinabi niya, nasa sa inyo po yan, pero mas luluang ang aming trabaho kung meron kami. Pero hindi ko sinasabing kailangan ko lahat yan. No? So kung alsin. Ang akin lang, siguraduhin nyo ang gamit ng CIF. At babalik ako doon sa call ko, no? Kung aalsin doon sa isa, abay, di alsin nyo sa lahat. At kung i-realign sa social services, i-realign nyo sa social services. Huwag po sa pag-asa. Ang pag-asa, pwede yung i-allocate ng presidente ng pondo. Because that is a barangay. Yes. So technically, you can help that. Diba? You can help that. Correct. And you can even ask ang pag-asa is part of Palawan. Palawan. You can even ask Palawan or increase the era of Palawan for pag-asa. But, for the speaker to be saying, I will allocate X amount for pag-asa, make it Maldives of the, Mga palusot na lang yan. ito talagang napakahirap pag-aralan, lalo na sa domestic issues na meron tayo. Ma'am, sinabi na rin Brother Franco Miss Ina, mga kababayan, ng mga intelligence practitioners like Secretary Esperon, ng dating National Security Advisor, Secretary Aling Capuyan, who was also a seasoned intelligence officer in the military, yung social services, Mamalu, at yung iba pang mga priorities ng government cannot be a contending priority sa national security. And therefore, they should be considered as parallel priorities na magkasabay na asikasuhin. Yung kahalagahan sa social services, sa iba pang mga aspeto, sa mga pangsiguridad na aspeto, hindi dapat nagbabanggaan. Tama po ba itong pagtingin na ito? Sapagkat parang sinasabi na pag may confidential fund at may intelligence fund ang ating gobyerno at mga nangungunang sangay ng gobyerno, parang napapabayaan ng social services, which are wrong and illogical take-off of argument. Eric, kaya nga ako paulit-ulit na sinasabi ko 0.17% ng 5 trillion ang CIF. Walang 0.17. 0.17. Nanggaling po yan sa 0.28. So pababa. Okay? At ang tanong ko, napakahirap ang mundo ngayon. Maraming nangyayari na hindi natin napupulsuan, hindi tama ang reading natin. Doon sa 0.17, yun na lang ang ating pinanggagalingan. Sa tingin mo, kung nagkagulo, alam mo, ang una nating problema are the OFWs Dahil nasa corner yan ng globe. Ng buong daigdig. So pag nangyari niyan, saan tayo kukuha ng pondo? Para sila ipabalik. Di ba naalala nyo dati, yung dating administrasyon, may binalik na 1 milyon na OFW. Yes. Ginastusan ng eroplano, ginastusan ng pamasahe, ginastusan ng paninimula, at ginastusan rin yata yung pagbalik. Pagbalik. After the COVID.
So itong mga ito, napakaliit. Noong nangyari ang COVID, saan kumuha ng pondo? Confidential Hindi ho ba fund. sa CIF? Agree. Yes, correct. So, Agree. ito, tingnan niyo po itong mga ito kasi napakahirap kung basta biglaan niyo na lang aalsin ang mga bagay-bagay na pag nangyari, pilay ho lahat tayo.